Sino po naniniwala dito, dakila ang ating Panginoon? Amen? Kaya, come on, isa pang malakas na palakpak sa Diyos. Thank you, Lord. Samahan niyo po akong manalangin, Panginoon, dakila ka sa lahat. Kahapon, ngayon, bukas. Sa bawat pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa paglubog nito, Panginoon, mananatili kang tapat, mananatili kang dakila sa buhay namin. Pinatunayan mo na yan noon, patutunayan mo muli, Panginoon. Lord, sa anumang pagkakataon ng aming buhay, handa kang ipadama, ipakita kung gaano mo kami kamahal at kung gaano ka kadakila. Sa hapon pong ito, buksan mo ang aming puso, ang aming isip, upang makita po namin ang iyong kabutihan, kadakilaan, ang mga bagay na inilaan mo, inihanda mo para sa amin bilang mga mananampalataya, bilang tagasunod ni Kristo Jesus. At nawa po, O Diyos, na sa pagbukas po ng aming mga matang ito, Panginoon, lalo pong kaming mamangha, lumago sa pananampalataya sa iyo, lalong maging matatag. Kahit po dumating anumang unos ng buhay, Panginoon, dahil alam namin na ikaw ay tapat, kami po'y mananatiling nakatayo. Salamat, O Diyos, pinapupurihan ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dediretso po tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Buklatin po natin ang ating Bible. Tagalog service na po pala ito. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, welcome sa 1A, alaunang gawain natin. Ayan, alauna. Amen? Kaya ho pati ako napabili ng Tagalog Bible. No? So, pero nandyan naman po yan, kung wala kayong dalang Tagalog Bible. Kung English Bible dala-dala nyo, okay lang. Okay? Dahil sinabi natin Tagalog service to, gaya po ng ipinangako namin, pinangako ko 90% Tagalog, 70% English. Ayan. So, at least sa ating text ay tayo ay Tagalog. Unang Korinto, Kabanata 15, talatang 14, tapos tatalon po tayo sa talatang 20 hanggang 28. Okay. Nandiyan na po ba kayo? Okay. Nandiyan naman po sa ating video. Talatang 14, unang Korinto. Sinasabi po rito, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Talon po tayo sa 20. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muli ngang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Ito po ang salita ng
Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Yung dila ko po ay hindi ko alam kung paano. Kailangan i-train ko ulit, no? Mga 2 linggo na po na ako'y nagpa-practice ng Tagalog. Sanay naman po akong mag-Tagalog, pero pagka nagbabasa ka ng Biblia ng Tagalog, kakaiba rin, no? Gusto kong basahin po natin muli yung Tagalog version ng Gospel. Ayan. Pwede bang sabay-sabay nating basahin yan? Ano ang Ebanghelyo? 1, 2, 3. Paulit-ulit po naming ipapakita yan. No? Sabi nga po ng mga educators, repetition is the key. So, mas nauulit-ulit, mas nakakabisa natin, mas naisa sa puso natin. Hopefully, yan po ay lagi nating titindigan. Okay, handa na po ba kayong makinig sa salita ng Panginoon? Alright. Ang mahal po na sports jersey o yung uniforme ay na-auction po at naibenta ni Michael Jordan. Ito po yung kanyang jersey sa Chicago Bulls na nagkakahalaga ng 10.1 million. Ito kayang polo ko, pwede ko maibenta to kahit man lang. 10.1 million. Isinuot po niya ito noong Game 1 sa kanilang 1998 NBA Finals laban sa Utah Jazz. Si Michael Jordan po ang may-ari nito. Okay? Ito po ay bahagi ng kanyang game-worn collection, no, na personal niyang kinokolekta mula po doon sa final season niya sa Chicago Bulls na tinagurian po, kung nanood kayo ng Netflix, The Last Dance. Kasi ito po ay bago siya magretiro. Bakit ba ito napakamahal? 10.1. Baka yung polo ko mabenta ng 10.1 pesos. Bakit napakamahal? Una po, ito po kasi ay sinuot ng GOAT, the greatest of all time ng basketball na si Michael Jordan. At ito po yung sinuot niya, pangalawang reason, doon po sa most significant season ng kanyang karera bilang basketballista, yung 1998 Finals. So, very significant. Yan po ang ikalawang reason. Pangatlo pong reason, siya po mismo ang may-ari, hawak niya. Hindi yun na ipamigay tapos binibenta nung nakakuha. Hindi po. Ika-4 na reason. Bakit ba ito napakamahal? Kasi po, may mga tao pong naghahangad talaga makuha yun. There are people who value such kind of collection. No? Siguro kung may miyembro ako ng 1 milyon, no, tapos gustong-gusto nila yung anointing ko, baka yung polo ko umabot ng 1 million kahit paano. Bakit? Ay, baka yung anointing ni pastor makuha ko. Kasi may nagva-value. Okay? Kasi kung wala namang magva-value nun, wala. Parang ordinary uniform lang yan. May mga jersey po na naibenta rin naman po sa mas mababang presyo. Mga $100,000, $150,000. No? Pero pag-aari po yun nung iba. Sabihin na ipamigay sa kanila ng player o binili nila, tapos kinip nila ng matagal hanggang sa sumikat na yung taong nagmamay-ari na yon, tapos sa kanila ibibenta. Mahal na. Yeah? Can you imagine that? Okay? Isang piraso ng jersey o anumang memorabilia yan, sapatos, tuwalya, yung headband, yeah? Yung iba nga po, card lang. Yeah? And yet, napakamahal. Kapag hinawakan mo lang siya ng medyo long enough, no? Tapos sumikat ng todo-todo, itong tao na to, ang iyong memorabilia, magiging napakamahal na. Hawak mo. Imagine, meron kang jersey, ang halaga pala, 10.1 million. Wow. Now, Pastor, ano relationship niya sa topic natin? Okay. You see, si Jesus po is the Messiah na pinakahihintay po ng buong mundo. Hindi ako tiyak
kung lahat tayong mga mananampalataya, talaga bang naiintindihan yung, hindi lang yung ibig sabihin nito, kundi yung bigat ng katotohanan ito na meron tayo kay Kristo Jesus. Para bang may hawak ka na isang memorabilia ni Michael Jordan, and yet hindi mo alam kung ano talaga yung presyo nun. Di ba? O kaya may hawak ka na sapatos na pirmado mismo ni Kobe Bryant, tapos nandun lang sa isang sulok. Hindi mo alam what it's worth. You have something na napakahalaga, napakamahal, that even the treasures of this world ay kayang tapatan. Because it is worth the riches of eternity. At ito po'y naibigay sa atin, naialok sa atin, natanggap natin sa umagitan po ng resurrection ng ating Panginoong Hesus. Ang kanya pong muling pagkabuhay ang siyang nagbigay sa atin ng assurance. Okay? O ang nagbigay ng assurance sa Panginoong Hesus mismo na siya'y nagtagumpay na sa kanyang mga kalaban. Naalala nyo, ang pinakamahigpit na kalaban ng tao, kasalanan at kamatayan. Dahil siya'y namatay at nabuhay na maguli, siya po ay nagtagumpay. At dahil po dito sa kanyang muling pagkabuhay, it assures him again of the future victory. Laban sa kanyang kaaway, si Satan at ang kanyang mga kampon, at hindi lamang po sa araw na yon, no, nung resurrection day, but it also assured him dun po sa future victory ng ating Panginoong Hesus. And Christ's resurrection assures us also of future victory. At ito po yung tumutulong sa atin para mamuhay ng may kumpiyansa, may pag-asa. Dahil nabuhay na maguli ang ating Panginoon, alam natin pagdating sa dulo, pagdating ng last 2 minutes, sabi ko nga po, equal na. Pagdating ng last 2 seconds, lamang pa tayo ng 5. Yeah? Dahil lang po yan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. We can live confidently ngayon, sa araw na ito. Yes. If and when, no? Sabi nga, kung naiintindihan mo, no? At kapag naiintindihan mo ang katotohanan ito, we can and we will live more confidently. Hindi ka laging parang talunan. Hindi ka laging aandap-andap na parang kandilang hindi mo malaman kung sisindi ba pa o hindi na. Okay? Dahil alam natin na ang katagumpayan ay assured na kay Kristo Jesus. Now, I want to explain to you, ano ba yung makukuha natin? Ano ba yung mapapala natin? Ano ba yung benepisyo nung muling pagkabuhay ni Kristo Jesus? Ayon po dun sa text na binasa natin. Meron pong 2 important biblical concept dito na gusto kong ipaunawa sa atin para mas fully ma-appreciate po natin yung sinasabi ni Paul sa kanyang text. Okay? Sa English po, mas malinaw, kasi sa Tagalog medyo parang, alam ko habang binabasa natin, parang, kahit ako po sa totoo lang, habang binabasa, parang medyo nahirapan ako. Pero talagang ganun lang po, kulang lang tayo sa practice. Okay? Sa English po, ang tawag dyan, una ay yung first and second Adam concept o yung representative theology. Si Adan po, ang tinuturing walang kasalanan, okay? Pero dahil sa kanyang irresponsibilidad, hindi niya na-lead yung kanyang asawa, kinain niya yung pinagbabawal na prutas. Ano nangyari? Ang kasalanan po at kamatayan ay pumasok sa sangkatauhan. Bakit si Adan? Tandaan niyo po, kasi nung kinagat ni Eva yung prutas, hindi pa rin bumubuka yung mata nila. Nung kinain ni Adan, doon pa lang sila saka lang sila nagising, ay, wala pala tayong saplot. Yeah? Pero nung si Eva, wala pa, okay pa sila. Bakit? Kasi si Adan ang pinagsabihan ng pinaghabilinan. Mga asawang lalaki, yan po ay warning na sa atin. Tayo po ang pinaghabilinan ni Lord. Kaya tayo ang responsable. Kung katabi mo ang asawa mong lalaki, sabihin mo, makinig ka.
Sige na, sabi mo na, makinig ka. Okay? At dahil po nakapasok ang kasalanan sa sangkatauhan, kaya po tayo lahat ipinanganak na makasalanan at lahat po tayo mamamatay. Walang exception. Kahit ano pang isaksak mo sa katawan mo, lahat ng oxygen, lahat ng stem cell, lahat yan, eventually, mamamatay ka rin. Okay? Pero wag muna ngayon. Okay? Pero sa magitan po ni Jesus, na tinuturing na second Adam, so si Adan po kasi ang kumakatawan doon sa sinful humanity. Siya po yung ama ng sinful humanity. Si Jesus naman po bilang pangalawang Adan, siya po yung kumakatawan doon sa new humanity. Because he being the perfect human, okay, siya po yung namatay at nabuhay na maguli para tayo po ay magkaroon ng kapatawaran at buhay na walang hanggan, na patawad ang ating mga kasalanan, at inassure po sa atin na tayo rin ay muling mabubuhay. Yeah. Sa verse 21 po, sinasabi, okay, tingnan natin sa verse 21. I-flash nga natin yan, andyan yan. Verse 21. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. 22. Sapagkat kung paanong namamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Kapag tayo po'y may kaugnayan, tayo po'y merong relasyon kay Kristo Jesus, pinapangako ng Biblia, tayo daw po ay muling mabubuhay. Kahit na minsan ang mga tao, makita mo ang lakas-lakas, ang matipuno, tapos nung namatay para ng... Pero ang sabi ng Bible, huwag kang mag-alala, mabubuhay na maguli yan. No? Pag namatay akong wala ng buhok, sana mabuhay akong muling may buhok. Di ba? Ibig sabihin po nito, tayo na mga dating miyembro ng tinatawag na sinful humanity, tayo po ay tinubos na ng ating Panginoon Jesus at tayo na ay bahagi ngayon. May kaugnayan tayo kay Kristo Jesus, bahagi na tayo ng new humanity. Okay? Kaya sabi ni Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ang sino mang na kay Kristo Jesus ay bago nang nilalang. Yeah? Ang luma ay nakalipas na, ngayon ay pawang bago na. Tingnan mo yung katabi mo. Okay. Ano ba? Mukhang bagong ligo ba? O mukhang bago? Yeah? So kung paano po na ang sangkatauhan ay may bahagi o nagkaroon ng bahagi po doon sa, dahil po doon sa failure ni Adam, naanggian sila ng kasalanan, kaya po sila naging kasalanan, ang mananampalataya po, ganun din naman, nung nanampalataya tayo sa Panginoon, naanggian din tayo, di ba? Dahil po doon sa resurrection ng ating Panginoong Jesus. So si Adam po ang nagre-represent doon sa old humanity or sinful humanity, si Jesus naman po ang nagre-represent ng new humanity. At tayo po bilang mananampalataya, nandito na tayo ngayon sa bagong humanity. Sabi mo sa katabi mo, bago ka nang nilalang. Kahit hindi pa obvious. Kasi sabi ko nga po last week, di ba, binabanal tayo ng Diyos. Unti-unti. Di ba? Kung dati pag nag-awal kayo mag-asawa once a day, ngayon, once a week na lang. Di ba? Kasi nagiging mas pasensyoso na. O nagiging mas pasensyosa na ang isa't isa sa inyo. Di ba? Sa Efeso 2:4-6. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin.
tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Ulitin ko po yan, ha? Gusto kong i-take note po niyo yung tense, ano ba sa Tagalog yung tense? Basta, tense. Nati-tense na ako. Okay? Tayo'y binuhay. Ano yung tense na yan? Past tense. Huwag na natin Tagalogin, nahihirapan ako, nai-stress na ako. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Nailigtas nga tayo, past tense, dahil sa kanyang kagandahang loob. Okay? Verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Sa English po, no, wala dyan, babasahin ko, no? And He raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places. Tingin po kayo sa akin. Medyo, ito lang po ang struggle talaga pagka mas madaling intindihin sa English kaysa sa Tagalog. Minsan. Sabi niya, nung tayo daw po'y nanampalataya, iniligtas tayo ng Panginoon, at pagkatapos nun, past tense, tayo daw po ay ibinangon na muli, tapos, iniupo kasama ni Kristo Jesus doon sa kalangitan. Tingnan mo yung katabi mo. Nandyan pa ba? Nandyan pa ba? Bakit sinabi ni Pablo, siya iniupo na, tayo daw ay iniupo na doon sa kalangitan, samantalang nandyan yung katabi mo, nakaupo pa rin kahit medyo inaantok. Dahil 1:30 na. Ha? Colossians. Puntahan natin Colossians. Kolose 3:1. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Okay? Sabi niya, binuhay kayong muli. Parang, hindi pa naman tayo namamatay. Yeah. Bagamat sa physical, naririto pa rin tayo, in the natural, tayo nasa ating pa ring laman. Okay? Kung medyo slim ka, slim na laman. Kung hindi slim, hindi slim. Mahirap na, baka mamaya kung ano masabi ko, no? But, in the Spirit, sa mata ng Panginoon, hindi lang sa feeling ni Lord, hindi lang sa isip ni Lord, sa kanyang pananaw, tinitignan ka niya, na kasama ka na buhay na maguli, at ikaw ngayon ay nakaupo ng kasama ni Kristo Jesus. In the Spirit. Sa theology po, tingin kayo sa akin, sa theology po, ang concepting to ay tinatawag na the already but not yet. Okay? Already, but not yet. Sino dito ligtas na? Okay. Patawarin mo, Panginoon, yung... Sino dito ligtas na? Okay. Sigurado kayo? Pero sinasabi ng Biblia na tayo ay ililigtas pa lang. So already, saved na tayo, pero ililigtas pa rin tayo. So, sinasabi ng Bible, nabuhay ka na maguli as far as God is concerned, pero bubuhayin ka pang muli. You're already, but not yet. May katiyakan ka na, ligtas ka na, at bilang garantya, binigay niya sa iyo ang banal na Holy Spirit. Banal na Holy Spirit, ano? Ang galing-galing. Super holy na yun, okay. Pilipos 1:6. Paborito to ng maraming tao, lalo na sa English. Baka pag binasa ko sa Tagalog, hindi nyo ganong ma-remember. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Sa English, I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Tatapusin ni Lord yung magandang bagay na sinimulan niya. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Sabihin mo sa kanila mo, tatapusin ka ni Lord.
Basta parang iba ibig sabihin nun Kung ano yung pinasimulan niya, tatapusin niya, at sabi nga sa sports, with flying colors. Yeah? Alam nyo, dati hindi ko naiintindihan yung with flying colors na yan. Naintindihan ko na lang nung nanonood ako ng Olympics. At sinabi, and now the colors are flying. Yung pala, yung bandera nila yon. Pag sinabing flying colors, yung bandera nila, yun yung colors nila. At naitataas yung bandera mo kapag ikaw yung nanalo. Ayan. So, we will finish with flying colors. Now, so yun yung concept ng first and second Adam o yung representative theology. Pangalawang konsepto na gusto kong ibahagi sa inyo, sa English, ang tawag dyan ay the first fruit. First fruit. Unang, ano ba sabi sa ano? Sa ano niyan? Tagalog, di ko naman. Nahirapan ako talaga Unang yun. Ano ba ito? Paliwanag ko po sa inyo, no? Ano ba itong konsepto nito? Sa Leviticus 23 po, minandato po ng Diyos sa kanyang mga tao, na mga Israelita, na ipagdiwang po ang Feast of First Fruits. Okay? Later on, babanggitin ko kung kailan ba nila ginagawa yan. Dahil napakaganda po ng katotohanan na yan pag naiintindihan nyo kung kailan ginagawa. I-reserve ko po yan sa kahuli-hulihan. Sabi nga the best is saved for last. Yan, okay. Whatever. Sa kapistahan pong ito, ang mga tao po ng Diyos ay nagdadala ng unang bunga nung kanilang pinaghirapan. Pwede po itong mga grains, oil, wine, fruit. Gayon din po yung unang pag-ahit nila doon sa mga wool ng tupa. Okay? At pati po yung unang pagmamasa po nila ng kailangan na tinapay, para sa tinapay. Kasi nag-ano na nga sila unang harvest. Hindi pa po ito full harvest. Okay? Tingin po kayo sa akin. Kaya tinawag na first fruit kasi mga unang lumabas. Eto na, lumabas. Hindi pa siya full harvest. So ang gagawin nila ngayon, kukunin na nila yun. Okay? At pagkatapos po nun, dadalhin nila sa priest doon po sa templo at ito po yung magiging wave offering. Okay? Habang sila po yung nag-worship. Okay? Wave offering yan. Matatapos kaya ako nito. Anyway, ito po ay act of faith. Imaginin mo yung unang harvest, pamimigay mo sa Panginoon. Yeah? Bakit kailangan ba ni Lord kumain? Hello? Kailangan ba ni Lord kumain? Sagutin niyo ako. Kailangan ba ni Lord magprito? Kaya pati oil, bibigay natin sa Kanya? Hindi. Tanong, kailangan ba ni Lord yung pera natin? Hindi. Pero bakit tayo nagbibigay? Bakit tinutusan ni Lord, ibigay mo yung first fruit? Because it's an act of faith. At naniniwala ka na kapag binigay mo yung una, Lord, ikaw yung magpapalago nung the rest of the harvest. Kahit hindi mo alam kung ilang sakong bigas, ilang sakong, graba tuloy sasabihin ko, grain o yung trigo. Okay? Hindi mo alam. Pero binibigay mo pa rin at kasi sinasabi mo, nire-recognize mo, Lord, lahat ito galing sa iyo. At pag tinanggap na ni Lord, ibig sabihin nun, the rest of the harvest is blessed. Parang ganun din po yan dun sa first fruit of the womb. Pag inalay nila yung panganay, lalo na lalaki, kasunod doon, sinasabi nila, yung the rest of my generation, blessed na yan. Alright? Now, sabi po ni Paul sa verse 20, kita natin sa verse 20 ulit,
Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Sa English, sabi niya, but in fact, yeah? Sa totoo lang, yun siya sabi niya, sa katunayan. Kasi nagdududa nga po yung mga taga-Korinto eh. No? Talaga bang may muling pagkabuhay ang mga patay? Sabi ni Pablo, ay kung di mabubuhay ang mga patay, pati si Kristo hindi na rin nabuhay. But in fact, sa totoo lang, nung sinabi ni Paul yan, walang kasunod na, Diyos, walang ganon. Sabi niya, sa totoo lang, nabuhay muli si Kristo. Hindi ito isang, ano ba yung myth sa Tagalog? Myth. No? Hindi ito parang Japanese lang, yung haka-haka, kuku. Yeah. Mahilig sa Japan, haka-haka, kuku. Hindi ito legend. Hindi isang alamat. The resurrection is as good as GCash. And by calling Jesus as the first fruits ng mga taong mabubuhay na maguli, ang ibig sabihin po nun, yung coming harvest ay talagang bubuhay na maguli at higit pang mapagpapala. If Jesus is the first fruits, sino ang harvest? Ikaw at ako. So kung pinagpala ang first fruit, higit na mapagpapala pa ang harvest. At yan yung katabi mo. Amen? Okay. Jesus' resurrection as the first fruits assures us that we would resurrect as well someday. At kung blessed na yung first fruit, yung harvest, higit na lalong blessed. That's why tayo po ay may katiyakan ng katagumpayan. Okay. Siya po yung pangalawang Adan, yung perfect human, siya po yung puno, ulo, namumuno doon sa new humanity, new creation. He is the first fruits among the dead. At dahil po si Kristo Jesus ay mapagtagumpay doon sa krus at maging doon po sa libingan, tayo po bilang mga mananampalataya, ang pinagdiriwang natin ay yung empty tomb and empty cross. No? Pagka nagkaroon po tayo dito ng spiritual foundation, katulad po kahapon, at meron po tayong Victory Day, meron po tayong nilalagay ng krus doon, pero walang nakasabit. Yeah. Bakit? Kasi naniniwala tayo, si Jesus hindi na natili sa krus. Hindi siya natili sa libingan. Okay? Christianity is best symbolized by an empty tomb and an empty cross. Si Jesus po ay isang mapagtagumpay at dahil doon, pati ikaw at ako ay mapagtagumpay din. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, alam niyo po ba kung kailan sineselebrate yung Feast of the First Fruits? Ito po'y pinagdiriwang isang araw makatapos po yung Sabbath nung Passover. Ulitin ko. Ito po'y pinagdiriwang isang araw makatapos ang Sabbath ng Passover. At anong araw yon? Linggo. At ito pong Feast of the Passover na to, magkasabay po yung araw ng resurrection. Kaya sinasabi ni Paul, si Jesus nag-resurrect, siya yung first fruit. You see, pati po yung mga kapistahan po ng Biblia, lahat po ito ay isang kapahayagan ng mga bagay na gagawin ni Kristo. Pag pinag-aralan niyo po yung mga feast, iba't ibang feast, kay Kristo po natupad ang lahat ng yon. At meron pa pong, I think, 2 o 3 feast na tutuparin pa niya sa kanyang muling pagbabalik. Di ba?
Hindi ito parang nagkataon. Diba? Hindi ang katulad ng lalaking nakasabay mo lang, nagkataon, nagkatagpo. Diba? Hindi nagkataon ito. Sinadya ito ng Panginoon. Amen? Jesus has won the victory for us. Pero, yung pagiging matagumpay po niya doon sa krus ng Kalbaryo at doon po sa libingan, yun po ay initial victory pa lang. Okay? Gaya po ng World War II, nung nanalo na po ang Allied Forces, hindi naman kagad huminto yung gere. Di ba? Meron pa pong tinatawag na yung parang mapping up operation, you have to reinforce o enforce the victory. Kaya meron pa rin silang mga hinahunting, kinakalaban, pero alam nila panalo na sila. Okay? Yung text po natin ay sinasabing si Jesus po isang victorious na laban sa kanyang mga kaaway, pero pagdating ng huling araw, magtatagumpay pa rin siya. Basahin po natin sa verse 23. Ngunit, ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. So una sabi niya, si Kristo daw yung unang nabuhay, tapos susunod, pag dumating siya, tayo naman daw. Okay? At darating ang wakas, kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos, Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari. So sabi niya, pag dumating na si Jesus, lulupigin niya lahat ang kanyang kaaway. Okay? At ibibigay niya sa Ama lahat ng paghahari at pamahalaan at kapangyarihan sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya ng lubusan at mapasuko ang kanyang mga kaaway. Now, ito pong, kapag nabasa po niyo yung He will destroy His enemy, malulupig niya yung kanyang kaaway, pagtatagumpayan, ang tawag ko po dito ay kapahayagan ng pananagumpay. It's a statement or statements of victory. Yes, nanalo na ang Panginoong Hesus, pero pagdating niya, i-enforce po niya ng todo-todo ang kanyang tagumpay. Okay? It has been declared. Diniklara na po yan sa Book of Revelation, sa Book of Corinthians, kahit po sa Thessalonians, therefore, it shall come to pass. Kasi diniklara na ng Panginoon. And this truth, ito po yung nagbibigay sa atin ng kumpiyansa upang mabuhay ng may katagumpayan. May kumpiyansang mabuhay. Hindi tayo parang mga Kristiyanong talunan palagi. Konting problema, bagsak. Konting pagsubok, bagsak. Konting hirap lang, ayaw na. Yeah? Masugatan ng konti, aray, ayoko na. Yeah? Nagkatampuhan lang sa church. Ayoko naman din ng church, magbabackslide na ako. Ba't ano ba ginawa sa iyo? Inagawan ako ng upuan eh. Tingin po kayo sa akin, kapag po sa church na offend kayo, praise the Lord. Bakit? Kasi totoong tao yan. Kasi pagka ang church, hindi na nakaka-offend, perfect yan. Pero wala pong perfect church. Okay? Lagi ko pong sinasabi yan, sa church ma-offend kayo kasi yung katabi mo hindi perfect. At kung may makita kayong perfect church, pakiusap po, huwag kayong pupunta doon. Sisirain nyo lang yun. Bakit? Hindi ka perfect eh. Okay? Dahil sa muling pagkabuhay ni Jesus, we can live confidently even though at times life is not perfect. Amen? Our victory is assured dahil po sa muling pagkabuhay ni Jesus. No matter what happens in this world, kahit ano pa ang mangyari, mahati man ang Africa na ngayon nagsisimula ng mahati. Okay? Magsara man ang Strait of Hormuz. Okay? Magsara man ang Panama Canal o ang Suez Canal. Humiwalay man ang Alberta sa Canada. Tumaas man hanggang 300 pesos per liter
Hindi ako prophetic in Jesus' name. Last time kasi sabi ko, baka tumaas pa yan ng 150, kala ko nagbibiro lang ako. Nung last time tumingin ako sa Shell, 160 na ata. Pero kahit tumaas pa yan ng 300 per liter, okay? We can still live victorious. Pastor, sobra ka naman, 300, hirap-hirap ng buhay niya. Alam niyo ho ba, nung panahon ni Noynoy, yung iba galit na galit sa kanya. Dahil ang taas daw po ng gasolina. Nagrarally ang taas ng gasolina! Makalipas po ang isang dekada, buhay pa rin naman tayo, di ba? Sa Shell po, yung iba ganyan pa rin ang presyo, pero hindi lang maipakita yung isa pang number. May 1 pa yan sa unahan eh. Yeah. Ilang beses na nagtaas, pero buhay pa rin naman tayo. Lumalaban pa rin tayo. May pag-asa pa rin tayo. Nakakangiti pa rin tayo. Di ba? Nakakapag-park ka pa nga sa SM kahit mahal ang parking. Nahihirapan pero nananampalataya. Nahihirapan pero nagtatagumpay. Alam nyo, yung utak ko parang nagaganon kasi anong oras ba talaga yung service natin susunod? Anong oras na susunod service? 3 o'clock, ano? Ang hirap po pala pag first time. Parang gumagano yung utak ko eh. Pinapahinto na kasi ako ng assistant ko. Salamat. Bait-bait mo kahit na pinapahinto mo ako. Okay. Sige. Nasaan ako? Ayan. So, kahit nahihirapan, nananampalataya pa rin. Kahit nahihirapan, mapagtagumpay pa rin. Why? Dahil pagdating sa dulo, ang deklarasyon ng Panginoong Hesus, matagumpay ka. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang buhay po natin dito sa mundo, as far as God is concerned, replay na lang. Okay? Alam na ng Lord yung ending. Kumbaga, sabi ko nga po, madalas kinukumpara ko sa sports, alam natin na kagad yung outcome. Panalo tayo. Hindi nga lang natin tiyak kung ano yung score. Pero tiyak panalo tayo. Kaya po tayo confident. We live confident, we live grateful. We live with peace and joy dahil tayo po'y nananampalataya at alam natin na si Jesus po ay nagtagumpay na para sa atin. Amen? At siya po'y magtatagumpay pa muli sa kanyang muling pagbabalik at dahil doon, pati tayo magtatagumpay. Sige, darling, ipakita mo na yung picture na yan. Ayan, total nauna na eh. Ayan. Maaring wala po tayong mga ganyang jersey na hawak. Sana nga meron, kahit isa man lang. O kahit man lang yung 100,000 worth ng jersey. Wala man tayo niyan, pero meron tayong tinatawag na robe of righteousness na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Amen? We may not fully appreciate yung halaga po ng robe na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero darating po ang araw sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus upang tayo kanyang muling kunin patungo sa kanyang tahanan. Dala-dala po o suot-suot na natin itong robe of righteousness ito. Doon lang natin lubos na maiintindihan na ito pong binigay ng Panginoon sa atin ay higit pa sa kahit anong bagay na pwedeng i-offer sa atin ng Diyos. Higit pa sa $10 million, higit pa sa isang Bugatti, sa isang Ferrari,
higit pa sa isang multi-million mansion, higit pa sa multi-hectare na lupain, higit pa sa kahit anong bagay na pwedeng ialay sa atin ng mundo. Amen? Now, what's our takeaway? Ano ang ibig sabihin nito sa atin? Ano ang dapat nating gawin sa katotohanan ito? Pag niyakap natin ito, ano ba dapat epekto nito? Ano dapat bunga nito sa ating buhay? Una, hold on to that robe of righteousness. Panghawakan mo yan. Live for God. Mabuhay ka ng may katwiran. Live with righteousness. Live with holiness. Kahit na minsan natitempt ka na, Pastor, kulang na nga yung pera ko, magbabayad pa ako ng tax. Kinukurakot lang naman. Tapos yung tax ko, gagawing ayuda. Ayuda na sa mga kongresista. Mabuhay ka ng matuwid. Huwag mong hayaang galit ang manaig. Live with righteousness, put on the robe of righteousness. And when life becomes difficult, humarap ka sa salamin, paalalahanan mo ang sarili mo at sabihin mo, dahil matagumpay si Jesus, ako rin ay isang mapagtagumpay. Maganda yan, paggising mo sa umaga, sa unang hikap mo, humarap ka na sa salamin. Oh, yeah, humikap na. Humikap na. Yeah. Isa kang mapagtagumpay dahil si Jesus ay nagtagumpay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. I'd like to call worship team. Gusto ko pong basahin ng isang tula na na-encounter ko po sa internet habang ako pinag-aaral. Ang title po nito ay This Too Shall Pass. Sana nababasa natin. Okay, gusto ko pong basahin. Ito po ay by Helen Steiner Rice. Hindi ko na po tinagalog, mahirap eh. If I can endure for this minute whatever is happening to me, no matter how heavy my heart is or how dark the moment may be, if I can remain calm and quiet with all the world crushing about me, secure in the knowledge God loves me when everyone else seems to doubt me. If I can keep on believing what I know in my heart to be true, the darkness will fade with the morning, and that this will pass away too. Then nothing in life can defeat me, for as long as this knowledge remains, I can suffer whatever is happening, for I know God will break all the chains that are binding me tight in darkness and trying to fill me with fear, for there is no night without dawning, and I know that my morning is near. Lumalakad man po kayo ngayon sa tinatawag na the valley of the shadow of death. Ano sabi ni David? We should not fear evil. Dahil maging ang dilim ay nagsisilbing liwanag pagkasama natin ang Diyos. Magtakip silim man, alam natin darating din ang bukang liwayway. Kailan yon hindi natin alam, pero alam natin darating. At nawa ito yung ating kumpiyansa. Panginoon, ano man ang mangyari. 300, 400 per liter, alam ko, kasama pa rin kita. May asawa o wala, may syuta o wala. Diba? May increase o wala. Lord, may kakampi man ako o wala. Alam ko,
isa pa rin akong mapagtagumpay dahil ikaw ay nagtagumpay. Amen? Lagi po nating alalahanin, Christ's resurrection assures us of future victory and that helps us to live confidently. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat. Maya-maya po'y kukunin natin yung ating offering bilang huling act of our worship to God. At this time, I just want us all to ready ourselves to worship God. Awitin po natin yung pangalawang kanta natin kanina na kinanta. And I want us all to just worship God. Deklara natin, Panginoon, sa kang mapagtagumpay. Tayuan natin yung katagumpayan na yan. Pagkatapos nun, express natin yung confidence natin. Lord, pati po ako magtatagumpay. No sickness, no disease, no nothing can ever defeat us because all of those has been defeated by the Lord. Amen?